At nilabas na nga ni Euro Motors itong Griffin 180, ang kanyang secret weapon dito sa event na makina sa may Pasig. Pero sabi nila probably by next month pa daw po ito i-release sa market or sa Philippine market. So it's basically a scooter na kamukha ng Aerox again, pero syempre mas maganda ang specs compare sa Aerox dahil ito ay naka dual disc brake na. And kita nyo naman yung kanyang ilaw, parang projector headlight, napakaganda ng mukha. And syempre nakakiles na rin po ito at hindi ko lang alam kung ABS ito or CBS kasi yung Euro Motors na Samurai naka CBS. So di ko lang sure kung ABS na yung kakabit dito or i-release natin sa Pilipinas. And with traction control na rin. Sa likuran niya naka dual shock absorber with sub tank. Hindi ko lang alam kung adjustable tong shock na to pero ang ganda tignan, di ba? Parang Aerox din. Yung pinaka-umagaw ng attention ko mga bossing is yung upuan nito. Hindi ko alam kung stock yan na naka-camelback na or in-upgrade na lang to or pinadala lang sa kanila to. Pero kung ganyan yung kasama ng stock ng Griffin 180, bibili talaga ako nito. Sobrang ganda ng upuan na stock niya. Camelback na kagad na may carbon pa. So ito yung kanyang panel gauge. Yan, parang color digital din. Of course may letter E, Euro Motors. Napakaganda. At may passing light switch to. May switch on and off ng headlight at DRL. Meron nitong start and stop button system. Similar talaga sa Aerox. Syempre, keyless na po ito. Yun ang napakagandang technology or specs nitong mga bagong lumalabas na motor mo. So, keyless na rin po itong Griffin 180. Napakaganda. Meron siyang side pocket na rin. Side pocket compartment na merong USB charging port para sa mga ropa natin na nagcha-charge ng mga mobile devices nila. Size check muna tayo and height check. 5'7 po ako, 123 kilograms. Tignan mo yung damba niyan mga bossing. 180cc. Grabe yung damba. Sa bigat ko talagang medyo nayanig ako. So dun sa YouTube natin, hintayin nyo i-upload ko. Nag-POV tayo nito mga bossing. Sinakyan ko siya. Kahit mabigat ako, medyo talagang yung damba niya kakaiba. Yan yung Griffin 180cc ng Euro Motors. So hopefully mura lang to. Wala pa silang dineclare sa akin na presyo at yung standard specs wala pa din. So basically first look lang po ito mga bossy. Yan, sinakyan ko na siya. Sobrang solid ngayon ng mga lumalabas na motor and parang lamog talaga si Aerox overall exterior. Pero syempre pagdating sa specs, yung dual disc brake, ABS, TCS, napag-iiwanan talaga si Aerox 155 ng Yamaha. Ayan. Yan nga pa, sa likuran niya, disc brake na rin, di ba? Harap at likod, disc brake. Poging-pogi, di ba? Griffin 180 from Euro Motors. Abang-abang tayo sa specs nito tsaka sa price. Wala silang sinabi kanina mga bossing. Kaya i-test drive na lang natin itong si Griffin 180 ng Euro Motors para magkaalaman na kung mabilis ba, maganda ba ang preno, maganda ba sa cornering, ayos ba ang suspension at komportable ba itong upuan na to na camelback. So let's go! Yun mga bossing, hindi pa tayo pumapasok sa truck pero medyo nagulat na ako sa torque nitong si Griffin 180. Kita nyo naman yung half throttle ko pala na ginagawa dumadamba na yung mismong motor. So feeling ko yung ilalabas sa Pilipinas is 4 valves. Tapos baka fuel injected na rin yun. Tapos liquid cooled. Then single overhead camshaft. Tapos 4 stroke. Diba? Grabe yung nito, yung response ng torque. Half throttle pa lang ako pero grabe yung damba niya. Nakakatuwa siya actually. Buti na lang yung upuan niya may camelback effect or talagang mayroong stopper sa likod dahil kung wala malamang baka mapaatras ako dun sa lakas ng torque nito ni Griffin 180. Tas good thing pa dito yung headlight niya pala mga bossing is naka-projector na. Diba? So grabe yung ini-improve ngayon ng mga motor, especially itong Euro Motors. Sa suspension naman pinapakiramdaman ko pa yung likuran okay na okay, walang problema, hindi matalbog so far. At yung harap ngayon titignan natin when nagpasok tayo sa corner tas with certain amount of speed. So tulad nito, check natin, gamit tayo ng konting preno. Ayan, okay naman. Responsive naman yung front suspension nito so far kasi medyo mabigat ako kaya nafe-feel ko kagad
yung stress ng suspension dahil 123 kilos po ako. Kaya medyo ramdam ko kagad kung stress yung suspension or hindi ng isang motorsiklo. Kaya kung ang rider weight is nasa 80 kilos lang or 90 kilos or mga 60 kilos, talagang for sure matutuwa dito sa Griffin 180 kasi sobrang bilis na ito kapag ikaw na yung nagdadrive. Kasi ako nga sa 123 kilos, napapaangat na ako nito or medyo natutuwa na ako sa torque niya. What more kung mas magaan yung rider natin, di ba? Speaking of placement ng side mirror, siguro ito lang yung pinaka-questionable lang para sa akin kasi medyo maliit lang yung side mirror niya. Pero madali lang naman i-upgrade yan. No problem dyan. Basic lang naman yan. Sa braking power, goods tayo. Sa may suspension naman sa likuran, goods na goods. Wala pa tayong tension na nararamdaman sa likuran. Hindi matalbog. Sa harapan, okay na okay siya. When it comes lang sa laki ng rider tulad ko 5'7", medyo hirap ako sa positioning kasi dahil sa camelback. So kung mga nasa 5'5 ka lang or 5'6", 5'4", pwede sa ito, komportable ka kasi medyo pag 5'7", medyo nakayuko na ako dito. Tapos yung stopper niya ng camelback medyo hindi proportion doon sa manibela sa weight ko at sa height ko. Kaya for sure matutuwa dito yung mga 5'4", 5'5", and 5'6". Yan, so isang quickie lang, na-check na natin kagad yung preno, yung responsiveness ng torque, yung throttle twist, na talaga namang half throttle lang, ramdam mo na yung power na itong Griffin 180. Yung front suspension, goods na goods naman, wala tayong problema kasi kaya ako nasasabing good siya kasi medyo mabigat talaga ako at talaga namang walang alog ako naramdaman sa front suspension niya. Telescopic lang po ang front suspension nito, pretty standard, but the performance is really good. Sa likuran wala tayong problema sa suspension, maganda ang play nito. Yung upuan lang, hindi pasok yung tangkad ko dun sa upuan kapag hawak ko na yung manibela kasi medyo nakayuko ako. Pero siguro kung iibahin yung upuan, depende sa rider, mas maganda. Kaya maganda bago mo bilhin, sakyan mo muna or test ride mo muna para sure kung compatible sa'yo or sa height mo yung motor na bibilin mo. Yan. So once again, this is Griffin 180 from Euro Motors. Hindi ko lang sure kung nag-a-accept sila ng pre-order pero sabi nung ahenteng isa kanina, pwede na daw sila mag-accept ng pre-order ng unit na to, Griffin 180. So check nyo na lang yung page nila, tapos inquire kayo, then balitaan nyo kami. Let's go!